Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Tag-iya og peryahan patay sa pagpamusil sa Barangay Apopong, Jensan. Balay sa gituuhang miyembro sa CTG, gi-raid sa kapulisan. Operasyon gi-question sa Kabanay sa Dinakpan. 41 degrees Celsius pinakataas nga heat index nga natala sa Jensan sigon sa Pag-asa. MDR-RMO padayon ang pagsupply og tubig sa mga apektado sa water shortage sa duha ka barangay sa Polomolok. Mount Matutong Protected Landscape sa Polomolok hugot nga ginabantayan. Sok Surgeon, maayong hapon. Adlawng Sabado, Abril 20, tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga magatod sa inyo og mga balita dili lamang sa Sok Surgeon. Ingon man sa managlahing rehiyon. Ug kini ang Ronda Brigada. Patay sa pagpamusil ang usa ka negosyanteng na nag-iya og peryahan sa Purok 3 Lanton, Barangay Apopong, Jensan. Away sa operasyon sa peryahan og ilegal nga droga ang ginatanaw nga anggulo sa kapulisan sa pagpatay sa biktima. Ibrigada mo MJ Fernandez. Dead on the spot ang usa ka 47 anyos nga negosyante human gipusil sa mga suspect alas 9:15 sa gabi, Abril 19, 2024 sa Purok 3 Lanton, Barangay Apopong, Jensan. Giila ang biktima nga si Jerry Diquilio nga residente sa Purok 4 Lanton, Apopong ning syudad. Samdan sa mong insidente ang kauban niining si Melvin Inato, 37 anyos ug swerteng luwas ang nagpangalang Along Salamangka. Pulos mga residente usab sa maong barangay. Kahibaluang sakay ang mga biktima sa usa ka tricycle pauli na sa ilang Pinoy-anan. Sa diyang adunay wala mailing individual sakay sa usa ka motorsiklo ang kalit mipatimaw ug ipabutan sila og pusil punting sa target nga si Jerry Diquilio. Uli na sila kay pasayro man ako na sila yung motor uli na mi diri. Pag-abot mo diri sa kurbada nay nagsunod sa mga batayan ako nga nagsunod ba. Diri na sa ngit-ngit ni diri na siya ni Birtik. Moro to ako nabantayan pagbuto-buto na nakapabor man ko nga yan anak ko ang motor kay Birtik man sila paanak man sila Birtik mo to gibabag ko na ako ni paulog sa motor mo to dagan ko na napay nagsunod-sunod nga buto tulo ka buto. Nadugan na mo layo-layo man min kadungog may upat ka buto permero nya dayon segunda dai duha dayon na ulahi nga buto na dili man nato makita ang mga kuha kay gitngit baya ni diri nga lugar wala baya isuga. Nahibulong si Marilu Pagalan sa naitabo sa iyang kapuyo tungod gawas nga ga-operate kini sa peryahan sa ilang lugar. Makonsidera kining maayong tawo og matinabangon sa mga kaila niini. Dili siya deserve na inganaon siya. Biro mo 8 ka bala. Napaka-generous akong husband, ma'am, kung daghan kay nakaila na sa iya. Super, napakabait. Halos na lang na walay matira sa iya kung naay manginahanglan. Oh. Kahit wala na matira sa iya, hala, give lang ng give lang ng give. Amigo man, mayo man siya kay wa man takabal po nun siya iyang mga trabaho. O makita lang, tinagdanay lang. First time ni natabo diri nga kali nga nagipusil. Sa amo diri is peaceful man among area diri. First time na hitabo. Ilang modes of business nila is peryahan. O ilado ni siya. A certain tata ang pangalan niya. Pagtawag sa mga sa office which is immediate naghatag bidayon nila og response mo nga naganimidayon din. Base sa gihimong investigasyon sa Makar Police Station, duha ka anggulo ang gitanaw nilang motibo sa pagpatay sa biktima. Kini ang may kalabutan sa away sa pag-operate og peryahan ug wala usab gipapha sa kapulisan ang motibong may kalabutan sa illegal nga droga tungod sa pagete sa gidudahang shabu nga nakuha gikan sa posisyon niini.
Yes, based sa atong investigation gabi, AJ, is ang pinaka-recent na naitabuan is dispute between sa iyahang negosyo, kagiyang peryahan. Unya, naday kuan ani nagipasumo na kining biktima katulo ka beses sa barangay. However, wala na siya nag-sipot based sa ato ang investigation nga formerly kani siya is previously nasa target list na sa ato ang PDEA. So that is why also magko-coordinate po sa PDEA kung ani ang status is unactive pa ba niyang illegal drug activities, manifestation na nakuha ang illegal drug sa iyang possession. Wala may siguro may kalalis pero mga slight lang man. Sa pwesto, sa padula. Pero kato siya before mga unsa nga month naman to. Pero na siya yung mga sumon nga nadawat. Kay gipa barangay siya. Gibutyag ni Baynosa nga aduna na sila gitutukang person of interest nga posibleng nagpaluyo sa pagpatay sa biktima. Yes, exactly. Manana ni POI MJ. However, mas mukusog pa rin pag makapaghatag na nag-request for cross-matching sa ballistic. Kung ma-remember nimo na itabutong sa previous nga shooting na 9mm caliber gyapon na gigamit. Na natay suspect ato na tayo itong kaso. If ever mag-match, so that is a testament na isa lang ang paning suspect na naghimo ani. Sa karon, singgit sa nahabiling pamilya sa biktima ang hustisya, dala ang paglaom nga masulbad sa mga otoridad ang nahitabong krimen. Si Dikilio ang ikasyam nga biktima sa pagpamusil sa Jensan gikan sa bulan sa Enero hangtod sa kasamtangang bulan sa Abril. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensan. Brigada News. Gironda sa nagkahiusang puwersa sa kapulisan sa Kiamba, Sarangani Province ang panimalay sa gituohang miyembro sa Communist Terrorist Group. Samtang operasyon gi-question sa pamilya sa dinakpan. Ibrigada mo Richel Gubalani. Gi-question sa pamilya sa dinakpan nga si Jonathan Kantong Tiaw, tigpanungkit og lubi, minyo og residente sa Purok Lihik, Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, ang operasyon sa kapulisan o gitindugan nga inosente ang igsuon. Pag human sa sungkit, pag wala na siya mo kuan sa iya mo bahin sa iyang pagkasungkit sa iyang kuan. Kaya siyempre maura po tong panginabuhi sa iya para sa iyang mga anak. Pagka human na pag wala na siya mo operasyon nga musungkit og lubi. Kadua, mamasayro pa na mamahabal para na lang siya ikaboy sa iyang anak. Ang na kuan ako marag dili jud ko madawat ma'am. Nga mao nang mahitabo sa akong kuya. Unta. Nga dili siya nga kung ano niya mo abot sa iyang anak nga sitwasyon kay iyang anak. Gagmay ba dyan kayo? Gawa sa inosente ang iyang igsuon, wala kini kalambigitan sa CTG o Communist Terrorist Group o NPA o gi-question usab ni Jerwin ang paagi sa gihimong operasyon sa kapulisan. Unta ang pagdakop sa iya nga pinaagi sa kanang tarong ba? Tarong nga pamarog. Nga also nga naman sa rewaran pero kumbaga direct ba? Diretso nga kumbaga natawagan na sa iba yung tawagan nga muragi tuyo na jud nila mga bungatan nagdautan akong magulang. Sa pamahayag ni Police Major Lodivico Rindahe, hepe sa Kiamba Municipal Police Station, gihingusga niini nga lehitimo ang ilang operasyon. Human sila nakakuha og search warrant gikan sa korte sa Sarangani ug kini ang gibitbit nila sa pagpangronda sa panimalay ni Jonathan alas 9:19 sa gabi Biyernes. Asa na embargo nila ang .45 kalibre sa pusil, 5 kabala, usa ka poto sa gituhang shabu nga nagkantidad og 18,000 pesos o gidudahang pinauga sa marijuana, lakip ang usa ka granada. Conduct me og implement me sa among SWB search warrant. Apo. Sa Barangay Gasi. Apo. Actually, naplanuhan na mo to the other day pa na ang amuang execution sa amuang search warrant. Apo. So, kung may mga allegations sila ng mga regarding sa mga na recover doon sa area sa bahay. Apo. So, ako na lang sa korte na lang nila ipaliwanag kung paano nila ito. Sir, unsa may background aning inyong nadakpan, sir?
Accordingly, ayon sa information na namin is once sa kabila. Nagpagkain, inutusan nila maghatid ng pagkain, gamot. Dugang ni Rindahe, ipasaka nila sa Lunes sa piskalya ang kaso batok sa dinapan. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. Anaa sa 41 degrees Celsius ang natala nga heat index sa Jensan karong adlaw. Ang maong temperatura ang pinakataas nga heat index nga nasinatian sa syudad. Gani pipila ka residente dunay nagkadayang pamaagi aron proteksyonan ang kaugalingon batok sa sobrang init. Ibrigada mo Lizel Labaho. Naka-long sleeve na, nakakalo pa o doon na pa'y shades. Pila lang ka na sa mga pamaagi ni Elvin Tutanya aron proteksyonan ang kaugalingon sa sobrang kainit. Subong ma'am, daw init na gid kayo ma'am. Karon na siguro init-init na gid. Kung magagawas ka, dapat lang gud magdala ka proteksyon sa sarili mo ba kay lisod mo nabi nga hindi ka masiguro nga healthy ang katawan mo. Daghan sa General Plaza ang nagpalandong tungod sa nabating kainit. Pila usab dunay bitbit nga payong, sagad kanila dunay dalang tubig ug taod-taod silang gainom. Ako ma'am, jacket kag tubig ma'am. Always ina sir. Oo ma'am, basta magbiyahe ko lagyo. Anong kumbaga sir, dili gini mong malimtan nga dapat lagi dala tubig. Kaya yung tubig gabi ma'am makabulig yapon ni kung init kay hindi ka ma-dehydrates ma'am. Kung maka-ready jud ko maggawas og ingani nga init, magdala kog tubig nga dili pud kayo tugnaw ingana. Tapos mag-ingani nga suot kay ano mo kayo ng sakit kayo sa panit ang init ba. Sumala pa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa Jensan, anaa sa 41 degrees Celsius. Ang heat index nga nasinatian sa Jensan, Abril 20 ning tuiga. Pinakataas kining natala nga heat index sa pagkakaron sa syudad ug posibleng mutaas matud pa kini sunod simana. Karon og ugma ang ato ang forecasted nga taas nga heat index karong bulan sa Abril. Ang gikaingong heat index, extreme caution matud pa nga mo resulta sa heat cramps ug heat stroke, gani mas maayong magdala og tubig, kalo payong og mag-sunblock aron do na matud pay panagang sa taas nga sidlak sa adlaw. In the heart of changing lives, kini si Lizel Labaho, Brigada News. Padayon ang pagrasyon og tubig sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pulumulok sa mga lugar nga apektado sa kakulangon sa supply sa tubig. Mahitungod sa nasinatiang kainit sa panahon nga nagresulta sa paghubas sa mga ginakuhaan og tubig sa mga residente. Kahinumdumang unang nagdeklara og water shortage ang pipila ka mga purok nga sakop sa barangay Kinilis asa mataghapon generasyonan sila og tubig pinaagi sa abag sa BFP Pulumulok og pribadong sektor sa maong munisipalidad. Baguhay lamang nakasinati na usab og kakulangon sa supply sa tubig ang barangay Maligo, Pulumulok. Luyon niini wala pay deklarasyon ang mga nasangpit nga barangay nga ipailawom sila sa state of calamity. Hinuon padayon ang assessment ang paghimo og pamaagi sa LGU aron mahatagan og tubig ang mga apektadong residente. Nagpahimangno ang Municipal Environment and Natural Resources Office sa Pulumulok, South Cotabato sa mga sikin sa Mangmudayo ug mag-explore sa Mount Matutom. Protected landscape nga ginadili ang paghilabot ug unsa mang matang sa kinaiyahan aron dili makaangkon og silot gikan sa DENR. Ibrigada mo MJ Fernandez. Hugot nga gipabantayan sa lokal nga panggamhanan sa Pulumulok, South Cotabato, pinaagi sa Municipal Environment and Natural Resources Office ang Mount Matutom Protected Landscape asa sakop niini ang mga barangay nga mao ang Landan, Kinilis, Palkan ug Maligo. Mas gipalapdan pa usab sa Menro Pulumulok ang ilang paghatag og impormasyon sa publiko, may kalabutan sa kamahinungdanon sa pag-atiman sa kinaiyahan, ilabi na ang kalasangang nalakip sa protected area. Usa ang barangay Maligo sa mga hugot gipahimangnuan ang mga gustong modayo sa ilang lugar kalabot sa pagbawal sa pagpanghilabot sa mga wildlife, ilabi na ang mga endangered species ug ang pagguba sa kinaiyahan. Aduna tay mga baboy ramo na diri. Oo nga
Di man jud na ikalimod kay sa ato ang mga pananom, mao po na silang usang dangan unta. Pero unta-unta man kay bawal yun ang pagpanakit ana og pagpanakop. Mga gani among ginahimo sa barangay nga ang mga mangunguma nato dili jud pwede unta nga manghilabot diha, pero tungod kay pangabuhian nila di jud malikayan nga ginaabog pod nila pataas tungod sa mga pananom sa pangabuhian nila. Pero wala nahitabo mga pagpanghilabotan. Nasayod ang pipila ka mga opisyales nga kadaghanan sa mga residente sa maong barangay ang wala pa masayod sa gipatumang balaod kalabot sa pagprotekta sa kinaiyahan. Apan gihimuan na og pamaagi, pinaagi sa level sa purok aron ipahibalo sa ilang nasakupan ang Republic Act 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018. Nako, bilang port chairman o membro ko sa Minre sa mga advices, dili basta-basta ang advice. Tungkol kay kining area nasulod sa protected landscape. Ang advice na ko sila nga i-protektahan ang uban wala pa nakahibalo ug unsay balaod nga nasulod sa protected area. Giklaro ni Kapitan Ormita nga wala nila gibawal ang pagbisita sa mga dayo o gustong masaksihan ang kanindot sa Mount Matutom, apan angayan lamang matud pang sundon ng mga patakaran nga gipatuman. Kung bahin ana ma'am, gani gina-welcome na mo ang tanan sa pag-anhi dire. Pero ang number one jud nga ang ginabawal angay nga sundon yun nato ang balaod. Mao gani nga wa mi nagabawal, welcome ang tanan para madiscover pod ang maong lugar. Kahinumdumang pipila na ka mga individual ang gipatawag sa barangay og sa Menro mahitungod sa pagsupak sa balaod ug kadaghanan ang mga gapaygayon og illegal treasure hunting, illegal nga pagpatukod og struktura ug ang pagpanakop sa mga wildlife species. Asa pinakaulahi ang nag-viral nga pagdakop sa tarsier pinagi sa vlogger asa giaksyonan sa DENR ug ipasakaan og kaso kalabot sa pagsupak sa Wildlife Act. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News. At ang isa among pagbalik. Ihap sa krimen sa rehiyon miubos og 31%. Kapin 70 centavos isaka sa presyo sa gasolina sugod Abril 23. SRP sa basic ug prime commodities walay pag-usbaw sukad Enero 2024. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Miubos sa 31% ang ihap sa kriminalidad sa Rehiyon 12 base kini sa pinakaulahing taho sa Police Regional Office 12 sa unang tulo ka bulan sa tuig 2024. Ibrigada mo Richel Gubalani. Sa pagpamaligya ni Elaine og street food sa mga nag-unang kadalanan sa Jensen, wala siya kadungog og dagkong krimen ug nabati niya nga luwa siya sa iyang pagpangabuhi. Wala man tay kalaban. Safety gyud ko kung ako'y kalaban. Wala kay naramdaman nga makahitabong krimen karon wala? Wala man. Sa tapok usab sa mga college students sa usa ka tulungaan sa Jensen, gibutyag nila nga ang presensya sa mga pulis ang nakatabang sa pagbantay nga rason sa pag-ubos sa kriminalidad. Yes ma'am, agree ko dito sa statement sa pulis na mas baba ang crime na mahitabo kay tungod pud ma'am sa na sila mga nagaronda manggod sila ma'am every hour, nagalibot-libot sila sa muang barangay. Tapos naapoy mga barangay tanod na nagalibot-libot pud sa palibot kung na sila mga pansin na mga kahinala na tao ila pong ginasita. So far ma'am, nag-agree ko na nagmuubos siguro. Kaya usually from point A to point B na yung mga checkpoints, as well as na nagarubing na mga patrol car and motorcycles. Nagalibot pud ang uban na TEU. So I think ma'am, tinuod siguro na safe pod
I feel safe pud man kay usually gabi ako makauli tungod kaning sa mga activities na mo na ginabuhat sa schools. Sa datos nga gipagula sa Police Regional Office 12 na kalabing adlaw, miubos og 31.80% ang crime volume sa rehiyon sa unang quarter ning tuiga. Sa unang tulo ka bulan sa tuig, naka-record ang PRO 12 og 311 ka krimen, ubos og 145, tandi sa 456 na kalabing tuig sa susamang panahon. Ang focus crime mao ang murder, homicide, physical injury, robbery, theft, vehicle theft, motorcycle theft o rape. Wala gipagawa sa PRO 12 ang ihap sa natala nilang kaso sa ubang focus crime, apan ang rehiyon ang nakatala og 61 karong tuiga. Sakop sa PRO 12 ang mga probinsya sa Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani Province ug mga syudad sa General Santos City, Kidapawan City ug Tacurong City. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. Bago na usab nga price adjustment sa produktong petrolyo sugod Abril 23, ning kasamtangan nga tuig tungod duna na usab pagsaka sa presyo sa gasolina ug pagkunhod sa diesel ug kerosene. Samtang pipila ka motorista na sinatian nga mas dako ang kantidad sa pag-usbaw itandi sa pagkunhod. Ibrigada mo Jen Mantile. Sulod sa usa ka adlaw, makapatubil og 2 ka litro sa petrolyo. Ang sika driver nga si Victoriano Kamahalan. 200 pesos ang budget ni ini. Tungod nakadepende sumala pa ang presyo sa produktong petrolyo sa matunungan ni ini gasolinahan. Aduna mang good sumala pay mahal ug aduna sab matud pa barato. Sa karon lang adlaw, pagkaugma tubil na pula siya. Pagka gabi ana, tubil na pula para pagkaugma na 2 ka litro gyud. Sa 2 ka litro kay tagkuan man ang litro ris barang 60 po. Dako na oy. Dako na ngayo kay raya naning kuan kay ang pasahero murag nihit kay ang pasahero bitaw. Standby gani yun. Gani, dako na ang 400 nga kita ug swertehon sa pasahero. Apan kung adlawng Sabado, hinay ang kita ni ini. Gumikan sa gamay lang usab ang pasahero ug gatorno lang kini. Dakong tabang kaniya ang pagpamasada. Maong agwanta na lang. Kung dungan sa kainit sa panahon, init usab ang ilang mata sa matagigayong musaka na sab ang presyo sa lana. Dili na mo sigsaka bitaw. Kay mapiktahan mo pud mi kay karang naning ginagmay ra pugod among kuan ani may kita matagadlaw gud karang naning nga kuan gamay ra kaayo nya sunod bang kanang pagtaas bitaw niyo mindaon tag magsigig kuan na siya magsigig ka ubos kay okay lang para nga magsigig pagtaas manikamot pud nga dapat pagsudan-sudan sa pamilya kay mo naman na ilahang kuan sa tong gobyerno sa mga ingani mga negosyante magpasaka, siyempre magpasaka sila kay kamot karon sa bayan sa Israel o sa kuan tawagan ning Israel nasod nagsugod na pud sila og kumbate dito pantahon na lang nato ning sa kadako sa presyo sa gasolina basta importante kabiyahe ta ginagmay maka-income okay. Base sa Department of Energy, gikan Abril 2 hangtod Abril 23 ning tuiga, mikabat sa 2 ug sa 65 centavos ang kinatibuk-ang gisaka sa gasolina ug ikaupat na kini nga semanang sunod-sunod ang pagsaka sa presyo sa kada litro. Sa diesel, piso ug 8 centavos ang giubos sa matag litro. Sulod kana sa 2 ka higayon sa nasangpit nga petsa. Apan itandi sab sa kinatibuk-ang ihap nga gisaka niini, anaa sa 2 ug 25 centavos ang sa kada litro. 2 og 2 centavos pesos usab ang kinatibuk-ang giubos sa presyo sa kerosene matag litro. Apan itandi sab sa kinatibuk-ang ihap nga gisaka niini, anaa sa 2 og 25 centavos ang kada litro. Matud sa DOE kini base sa upat ka adlaw nga trading ug nagpasabot nga ang year-to-date adjustment anaa sa net increase nga 15 pesos matag litro sa gasolina, 25.65 centavos usab matag litro sa diesel ug 21.10 centavos matag litro sa kerosene. Maong abiso na lang sa mga motorista, magpatubil na samtang dili pa epektibo ang bag-ong presyo. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Wala matud pay pag-usbaw sa presyo sa basic ug prime commodities, mao kana ang gikumpirma sa Department of Trade and Industry. Samtang ang wala paglihok sa presyo, wala matud pay epekto sa mga konsumante.
Ibrigada mo Lizel Labaho. Isa-isa nga ginatanaw ni Nanay Gina Bendigozo ang managlahing brand sa sardinas. Kiniaron mahibalaan niya kung unsa ang pinakabarato. Kinahanglan man gud niya ipaigo ang 500 pesos nga budget sa grocery matag simana. Usahay na kung saan sari-sari store. Siyempre mahal na gyud dito. Kung dire medyo baba lang. Ang naggrocery usab nga si Agapito Lasaka nakapamatikod nga matag pamalit niya, hinay-hinay ga-increase iya ang ginabayran apan dili mahibalaan kung doon na bay pagtaas sa presyo sa produkto. Obviously, gano'n na lang. Kumbaga, parang instinct natin na automatically, dagdagan ko na ito ng ito kasi baka makulang ito. Gano'n na lang. And then, yun, maghanap ko na ng paraan kung paano mga diskarte mo para ma-cope up mo yung budget na dati mong gina-allocate. Paigo lang gihapon. Sa maigo lang. Kapag gamay kay di naman makaya sa budget. Di na maabot ang palitonon. Sa latest suggested retail price sa Department of Trade and Industry kun DTI, anaagi hapon sa 13 pesos and 25 centavos ang pinakabaratong brand sa 155 grams nga sardinas. Ang powdered milk nga 135 grams anaausab sa 50 pesos. Tinapay nga 450 grams anaagi hapon sa 40 pesos and 50 centavos. Instant noodles nga 55 grams anaagi hapon sa 7 pesos. Detergent soap nga 360 grams usab sa 17 pesos and 75 centavos. Toilet soap nga 55 grams usab sa 13 pesos and 75 centavos. Sumala pa sa gipadalang mensahe sa DTI Gensan, wala pa'y nahitabong pag-usbaw sa suggested retail price sa basic ug prime commodities base sa ilahang monitoring. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News. Gisugda na ang 100 million pesos nga kantidad sa Siluay River Boulevard Project sa Barangay North nga mokonektar sa Barangay Dajangas West ning Dakbayan. Ingon man sa pagprotekta sa Sarangani Bay. Ibrigada mo Dani Kasi. Giangko ni Gensan Lone District Congressman Lorito Atcharon nga gisakripisyo ni ini og gamay ang uban nga proyekto sa syudad aron nga magahinan ang Silway Esplanade. Sigon sa kongresista, nga dili lang basta nga boulevard ang tukuron sa baong lugar tungod nga daghan og benepisyo nga dala niini. Usa sa benepisyo ang pagtukod og negosyo sa katawhan sa lugar og ang pagprotekta sa Sarangani Bay. Nga ang atong project priority ulta ang atong daghan kay mas urgent, pero because of the vision that has long been in the minds of the people of General Santos, napangitaan natong pagi na ang atong lugar sa unang atong ginalagan, ang suba ng atong ginasaluman now is a symbol of shared vision having become a reality today that I stand before you. Tungod sa maong proyekto, walay laing nalitok si Kapitan Jenisan Saulon, kundi ang pagpasalamat nga sa pinakaunang higayon sa ilang barangay, pagabuhosan og susama kadako nga proyekto. So dako kay tabang ni sa mga turista, so makaingganyo ning turista. So dako tabang and at the same time ang mga yuta diri sa party diri nga area, so value added tax man ni siya. So makahatag pod og mga trabaho sa ato mga lumulupyo di sa Purok PI og kaning tulo ka purok nato. So dako kog pasalamat nga diri gibutang ang kini nga proyekto. Ang chairman sa Purok 3 ang hilabihan usab nga nagpasalamat sa Lone District Congressman pagkahuman nga napangitaan niini og pondo ang maong proyekto nga ipatuman sa DPWH. Sigun ni Chairman Marvin Gunato nga ang maong proyekto ang dakong oportunidad sa ilang lugar. Dako kayo kong pagpasalamat no nga na-realize na gyud ang dugay na nga ginahandom nga dako nga project nga gihatag sa tong lokal nga panggobyerno. Ang pamilya nga maoy usa sa nagdonate sa yuta nga pagatukuran sa maong proyekto ang namahayag nga sila ang walay laing tumong gawas lang sa pagpadayon sa nasugdan sa ilang apuhan nga manggihatagon og alang sa kalambuan sa syudad. Before, ang among lolo may dream man gyud nga maka very daghan pud siya gipang like ang kaning Bulaong Terminal. Gi-donate niya. So murag ni follow lang mi sa iyahang gigisugdan mao nga karon na ay nag-request ang city ug ang sila Congressman Atcharon nga nanginahanglan na pod, so hatag pod namo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.
Usa ka gatos ka kabatan-unan sa Barangay Kalumpang General Santos City ang nakabenepisyo sa libreng tuli nga gitanyag sa usa ka pribadong ospital sa Gensan. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Makita ng hugot nga pagkapyot sa 9 anyos nga si Junjun sa kamot sa iyang inahan samtang ginatuli. Matod sa inahan ni ini nga si Josie Akbat, milabay nga adlaw pa kining excited. Maong left and right ang suporta ni ini sa iyang mga anak nga dungang gituli. Dalawa ma'am, dalawang lalaki ay isang 9-year-old at saka isang 8 years old. Na-excited kayo na sila ma'am, tagsang adlaw pa na sige kuan. Sige, nga gusto na nila magpatuli. Gisagad sumala nila ang higayon, gumikan sa libre lang man ang maong tuli. Pagkakataon na po. Oo, sayang din. Ang 13 anyos usab nga si Kim, nga giubanan sa iyang amahan. Excited sab magpatuli. Apan? Ma'am, nakoy kakulbaw galipay. Ara ko yung katabang sa kuha kay libre man. Pasalamat kayo ko sa libre. Anaa sa gatusan kakabataan ang gipailawom sa libreng Operation Tuli nga gitanyag sa usa ka pribadong ospital sa Gensan. Alayon kini sa ilang programang katuyuan ang makatabang sa kabataan ug mga ginikanan. Matud ni Kevin Paul Palaka, Assistant Director sa maong ospital, matagbulan na nila kining pagahimuon sunod sa 3 ka tuig sugod karong adlaw. Asa target nila ang 26 ka barangay nga mabinipisyuhan kaabag ang nagkadaiyang civic organization og local government unit Gensan. Kahibaluan mukabat sa 2,000 pesos hangtod 3,000 pesos ang magasto sa pagpatuli. Karon alang sa normal operation, 5,000 usab pag komplikado. Pinagdadaan natin sa panahon ngayon. And that is why we launched the Alagang Gensan Med last March. And in the same month, we reached out to partner non-government organizations. In this case, the Supreme General Eagles Club and the Supreme General Eagles Club, IGO, and hopefully a very successful, impactful, and meaningful initiative din sa ato ang syudad. Sa ato ang mga doctors, salamat kayo. Ilabi na sa ato ang mga binikanan, sa ato ang mga kabataan po. Ang among mga Lady Eagles, ang among mga kuya, mga ate, will be supportive to our cause. Pati ang mga doctors. Goal is in community service. So, natutuwa ako na isa ito sa pinaka-lagi po natin ginagawa. Ganitong pamamaraan, nagsisimula na po tayo sa pagservisyo, pagbibigay servisyo sa ating mga kababayan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. At angi sa among pagbalik. Taga Sarangani pinakaunang full-blooded blaan nga migraduar sa PNPA. Kapin 3,000 ka senior citizens sa Gensan nakadawat sa ilang birthday gift incentive. Winner sa regalong pabinyag promo, gisaysay ang kaepektibo sa Yamivit ES2 drops. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. $233 ka mga kadete ang migraduar sa Philippine National Police Academy. Usa sa maong ihap ang taga-Malapatan Sarangani Province nga pinakaunang full-blooded blaan nga migraduar sa PNPA. Ibrigada mo Richel Gubalani. Ang kapit-o sa kinabuhi sa pamilya, ang usa sa gikuhaan og kusog og inspirasyon sa 24 anyos nga si Police Lieutenant Reg Kent Maguan Daca sa iyang pagtuon sulod sa Philippine National Police Academy kon PNPA. Lakip ang nagpadayong diskriminasyon sa tribong blaan. Sila ka ang labing unang full-blooded blaan nga migraduar sa PNPA. Being the first blaan na nag-graduate sa PNPA, ma'am, there's still criticism, tama. May mga huli, pero i-accept na lang na ako tanan as challenge sa amo ba? Representing the tribe, Blaan. Representing my community, my family, representing the youth ng tribo na mo, ma'am. Para ma-inspire sila na
possible pala na maging kadete, maging successful ang isa ka blaan na youth. At the end of the day, if they are only willing, mag-work hard lang sila and maging passionate sa pag-pursue ng kanilang mga dreams, ma'am. Si Police Lieutenant Daka, anak sa mag-uuma, nga residente sa Barangay Sapu, Masla, Malapatan, Sarangani Province, samtang isip usana ka-opisyal sa PNP. Pangandoy ni Daka ang pagpaduol pa sa kapulisan sa komunidad. As a PNP personnel, pero ma'am, I'm actually visualizing a PNP na nindot, na trusted by the people, respected by the people, and dili siya tong PNP nga guba, sira, PNP dagang kay controversy. So, as a PNP personnel na karon, ma'am, ako as graduate ng PNPA, I'm also dreaming of PNP na maganda, nindot og reputation sa tao. Si Daka ang kabahin sa PNP Layag Diwa Class of 2024 o gipili ni ining mahimong miyembro sa PNP ug ang nasangpit ang usa sa pamatuod nga kung maningkamot ug mosalig sa kaugalingon makabot gyud ang gipangandoy. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. Kapin 3,000 ka mga senior citizens ang nakadawat na sa ilahang birthday gift incentives. Samtang Office of the Senior Citizen sa Gensan, dunay pagpaklaro sa mga wala pa nakadawat sa maong insentibo. Ibrigada mo Dani Kasi. Hilabihan ang pagpasalamat sa 72 anyos nga senior citizen nga si Vic Madridinos nga nadawat na niini ang 2,000 pesos nga birthday gift incentives. Ginapasalamatan usab niini ang labaw sa OSCA kaniadto nga maoy nangita og paagi aron nga silang mga idaran ang makadawat sa maong benepisyo gikan sa gobyerno. Sigun sa naisgutan nga loyo sa naulahi ang pagdawat nila karon sa maong insentibo, apan ila kining ginapasalamatan tungod nga dakong tabang ang maong kwarta ngadto kanila. Ako sir, nagpasalamat jud ko kining paghatag og pabor o kining birthday gift sa mga senior citizen. Dako gyud matabang sir. Alang sa mga senior citizen sa 26 ka barangay ning Dakbayan nga wala pa nakadawat sa maong insentibo, dunay mensahe ang tigpamaba sa OSCA Gensan kalabot sa mga hisgutanan. Sigun ni Celso Mendoza nga subay sa ilang nakuha nga mga impormasyon, may mga senior citizen nga wala nakalista sa barangay nga nagapaabot lang nga sila ang hatagan sa maong benepisyo. Kung wala mo yung mga organisasyon sa mga barangay nga diin ka mo nagpuyo, meaning wala mo nagpamimbro sa mga pundok o chapter or organisasyon sa senior citizen in every barangay, kanang mga wala nagpamimbro, palihog lang kung kamo mo apply og BGI o birthday gift incentives, kinahanglan kung pwede lang 2 ka bulan o sa mo nag-birthday. Kahibaluan nga ang BGI nga ginahatag sa mga senior citizen ang subay sa Ordinance No. 44 Series of 2021. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi sa Brigada News Gensan. Brigada News. Usa ka residente sa Gensan ang nakadaog og 3,000 pesos worth of health kit o baptismal package nga nagkantidad og 10,000 pesos human misalmot sa regalong pabinyag promo nga programa sa Brigada Media Group. Kaepektibo sa produktong Yummy Vit ES2 drops, iyahang gisaysay. Ibrigada mo Liza Labaho. Paspas mataptan og sakit, hinay ug walay gana mukaon, mao kana ang problema kaniadto sa inahang si Arcel Grace Lubaton sa iyahang 9 months nga anak nga si RKD. Gipanganak kini tulo ka semana una ang iyahang due date. Gamay ug palahilak si RKD, rason nga dili panatag si Arcel. Siyempre, ang number one concern sa mga moms is ang nutrition and sa mga bata. So, why not try? Abot kaya na ba? Kay daghan bitag anak, so kailangan o budget yun. So, abot kaya na siya. So, tapos naganahan man siya og inom po. Apan ang iyahang kaguol na ilisdan og paglaom human nakadungog sa produktong Yummy Vit ES2 drops. Napansin ako, ganado siya magkaon. Paspas iyang motor skills development. Dili na siya fussy, tapos dili siya pili mo kaon, and then bibo kay siya na bata ug di siya dali-dali matakdan og sakit.
Ang kanihing bata nga hinaymukaon duol sa sakit palahila karon ganado na kini mukaon sukad niya gipainom sa gikaingong produkto. Dako gyud ang kanang increase sa height, weight, tapos motor skills development sa bata. Nya dili siya palahilak. Pas pa siya maka-catch up og learning. So and most especially abot kayang halaga, cost effective siya na vitamin. Si Mommy Arcel o Baby Arcady ang unang monthly winner sa regalong pabinyag promo sa Brigada News FM Jansan. Health kit nga nagkantidad og 3,000 pesos, baptismal package nga 10,000 pesos, lechon og Yummy Vit baptismal package worth 1,000 pesos ang madaugan sa mga winner. Tungod kay kung kinsa ang mas may nindot nga istorya nga ma-share, kung unsa ka inspiring ang ilang story nga ma-share, mao siya ang ato ang pilion gyud nga grand winner. Tungod kay gawas magud nga mohatag ta og pabunyag nga package sa ilaha, inspirasyon ang ato ang gusto pong makuha sa ilaha para pud sa mga inahan nga gustong magkaroon og healthy nga baby. Aron makadaog, kinahanglan lang mo palit sa Yummy Vit ES2 Oral Drops product, lakip na dinhi ang resibo nga nagpamatuod nga nag-purchase sa maong produkto, empty box ug testimonya sa kaepektibo sa gikaingong produkto ngadto sa imuhang anak. Unsa pa inyuhang ginahulat, ipasa na inyuhang entry sa Brigada Station dinhi sa Jansan, base kamo na ang sunod madaog sa regalong pabinyag promo. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo. Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 00005576071. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop dinhi sa estasyon ug magpalista. Kana ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Sabado. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Ginatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Rona Mohemulta, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.